Berlin, isang regular na paligsahan sa tennis, isang ordinaryong hapon sa isang kilalang tennis venue sa Berlin, Germany. Walang sinuman sa stadium na iyon ang may dahilan upang maniwala na ang kanilang masasaksihan ay magpapahinto sa oras. Kahit ang mga komentarista, kahit ang mga manonood, at tiyak na kahit ang dalagang naglalakad papasok sa korte mula sa Maynila, Pilipinas. Walang naghanda para dito. Walang nakaisip na darating ito. Gayunpaman, sa loob lamang ng 30 segundo, nagbago ang lahat. Ang dalagang babae mula sa Maynila, si Alex Eala, ay isang profesional na tennis player mula Manila, Pilipinas, na aktibong nakikipagkumpetensya sa internasyonal na tennis circuit. Ngunit ang nagpapaiba kay Eala sa maraming manlalarong kasing edad niya ay hindi lamang ang kanyang husay sa pagraket, kundi pati na rin ang kanyang paraan ng pagdadala ng sarili sa court. Mula nang tumuntong siya sa Berlin court, may kung anong kakaiba agad sa kanyang presensya. Kalmado siya, kontrolado. Bawat forehand ay inilagay ng may intensyon. Bawat backhand ay malinis, walang sobra at walang kulang. Hindi siya nagmadali kahit isang puntos. Hindi siya nag-overreact sa kahit isang pagkakamali. Ang kanyang serve ay may kasamang kumpiyansa at ang kanyang return ay may layunin. Si Eala ay naglaro sa bawat puntos na parang alam na niya kung saan patungo ang laban. Hindi dahil sa labis siyang kumpiyansa, kundi dahil lubos siyang handa. Nanood ang mga tao, interesado sila, ngunit hindi pa lubos na nakikibahagi. May ritmo sa court, disiplina sa kanyang mga dalaw, at katahimikan sa kanyang mga mata na nagbigay pansin sa mga tao. Hindi dahil sa palabas, kundi dahil sa tahimik na paggalang. Hindi siya naglalaro ng tennis, iniisip niya ang tennis. Ang unang set, presyon, pagkakamali, at pagbawi. Naging mahigpit ang unang set. Nagpalitan ng malilinis na rally ang dalawang manlalaro. May mga breakpoint, momentum swings, at mga sandaling sumubok sa kahinahunan ni Eala. Sa isang punto, nakagawa siya ng isang unforced error, isang maling oras na tira na nagbigay sa kanyang kalaban ng pagkakataong maka-score. Sandaling tumahimik ang estadium, pero hindi siya bumagsak. Hindi siya nag-react ng matindi. Nag-reset lang siya. Hindi emosyonal ang kanyang pagdaling. Eksakto lang yon. Bumalik siya sa baseline, nag-recalibrate at nagpatuloy sa paglalaro. Walang pansabog, walang nakikitang pantadismaya. Presisyo lang sa ilalim ng pressure. Doon pa lang may napapansin na ang crowd. Pero hindi pa yon ang dahilan kung bakit sila mapapahinto. Nagsisimula ng mapansin ng mga manonood ang isang bagay sa kanya. Ngunit ang tunay na dahilan kung bakit sila hihinto, ang dahilan na magde-define sa buong laban na ito, ay walang kinalaman sa isang rally, score o breakpoint. Malapit na itong mangyari sa pinaka hindi inaasahang sandali sa lahat. Ang pagbabago. Ang 30 segundo na nagpabago ng lahat. Ang changeover sa tennis ay dapat na walang kabuluhan. 90 segundo ng pahinga. Umupo ang mga manlalaro, uminom ng tubig, pinupunasan ng pawis sa kanilang mga mukha at naghanda para sa susunod na laro. Bumalaw ang mga manonood, tiningnan ang kanilang mga telepono at tinausap ang taong katabi nila. Ito ay isang paghinto, isang pagitan sa pagitan ng mga aksyon. Naupo si Alex Eala, pinunasan niya ang kanyang mukha. Huminga siya ng malalim. Lahat ay gaya ng inaasahan. Pagkatapos ay lumapit ang isang ball kid. Isang batang Aleman, tahimik, ginagawa ang kanyang trabaho. Walang kakaiba sa sandaling iyon. Naroon lang siya, gaya ng lagi ng mga ball kid. Hindi nakikita sa likuran ng isang profesional na laban sa tennis. At doon na tumingin sa kanya si Alex Eala. Hindi siya lumingon kahit isang sulyap lang. Lumingon siya, nakipag-eye contact at nagsalita. Hindi sa Ingles, hindi sa Filipino, sa Aleman. Malinaw, natural, direkta, na parang bahagi lang ito ng kung sino siya. Na parang ang pagsasalita ng wika ng mga taong nakapaligid sa kanya ay ang pinakaordinaryong bagay sa mundo. Ang unang segundo, katahimikan. Ang pangalawang segundo, may nakarinig sa malapit. Ang ikatlong segundo, nagsimulang lumingon ang mga ulo. At saka sumabog ang estadium. Hindi ito ang magalang na palakpakan na sumusunod sa isang magandang rally. Hindi ito pagpapahalaga sa isang nagwagi. Ito ay isang pagsabog ng tunay na emosyon ng tao. Itinaas ng mga tao ang kanilang mga telepono. Ang iba ay nagkatinginan sa isa't isa na hindi makapaniwala. Ang ilan ay nagtakip ng kanilang mga bibig. Nasaksihan ng mga tao ang isang bagay na hindi nila napaghandaan.
at ang reaksyon ay hindi mapigilan. Ngumiti ang ball kid. Hindi simpleng ngiti. Hindi simpleng ngiti, kundi yung ngiti na hindi mo mapipigilan dahil naramdaman niya hindi siya invisible, hindi siya background, naging bahagi siya ng kwento. Sa isang sandaling iyon, ang isang batang dapat sana ay hindi nakikita ay naging bahagi ng kwento. Si Eala mismo ay tila sandaling nagulat sa reaksyon. Hindi niya pinlano na ganoon ang reaksyon ng mga tao. Hindi niya inensayo ang sandaling iyon. At yun mismo ang dahilan kung bakit hindi ito maikakaila. Kung ito ay pagtatanghal, mararamdaman ng mga tao. Pero hindi, ito ay natural. At yon ang tumama sa kanila. Kapag ang isang bagay ay tunay, agad itong nararamdaman ng mga tao. At ang naramdaman nila sa estadyum na iyon ay totoo. Nagbabago ang atmosfera. Nang magbalik ang laro, iba na ang pakiramdam sa court. Hindi na lang basta nanonood ang mga manonood. Nasa loob na sila ng laban. Bawat puntong na panalunan ni Eala ay sinalubong ng tugon na higit pa sa pagpapahalaga. May paniniwala sa kanilang ingay. Nang tamaan niya ang isang forehand sa sulok, nag-react sila. Nang maglagay siya ng backhand sa cross court at hindi ito nabawi ng kanyang kalaban, muling sumiklab ang estadyum. Kapag ang crowd ay nasa side mo, nagiging mas malinaw ang desisyon, mas steady ang kamay, mas matapang ang galaw. Ang enerhiya sa loob ng isang stadium ay hindi pandekorasyon. Ito ay gumagana. Pumapasok ito sa manlalaro. Pinapatatag nito ang kamay at nililinaw ang isip. At sa Berlin ng hapong yon, si Alex Eala ay may isang buong stadium sa likuran niya. Hindi dahil siya ay Pilipino, hindi dahil siya ay sikat, kundi dahil ipinakita niya sa kanila ang isang bagay na bihirang makita sa isang profesional na korte, ang tunay na respeto ng tao. Dumating ang isang critical na breakpoint, deuce, pagkatapos ay advantage, pagkatapos ay deuce ulit. Isang mahabang rally. Inilipat ni Eala ang kanyang kalaban mula gilid patungo sa gilid. Forehand papunta sa corner, backhand cross court, isa pang forehand, at ang pagbabalik ng kanyang kalaban ay lumayo. Puntos. Muling dumagsa ang mga manonood, mas malakas kaysa dati. Ang pagsubok, isang double fault at ang katahimikan ng isang alamat. Pero hindi na din maayos ang lahat. Na double fault si Eala, isang return ang lumabas ng korte. Sangdaling tumahimik muli ang estadyum, isang sandali ng katahimikan na sumusubok sa pundasyon ng pag-iisip ng sinumang manlalaro. Huminga siya ng malalim. Tiningnan niya ang baseline. Nag-serve ulit siya. Mas mabadal sa pagkakataong ito, mas kontrolado, mas sinadya. Paisa-isang diskarte. Isang puntos sa isang pagkakataon. Nabawi niya ang kanyang ritmo, nabawi niya ang laro. At sa mga stand, may nakatayong hindi gumagalaw. Si Steffi Graf, na nanalo ng 22 Grand Slam title sa kanyang profesional na karera, ay nanonood ng hindi gumagalaw. Nakapanood na siya ng libu-libong laban. Nasaksihan niya ang ilan sa mga pinakakompetitibo at emosyonal na sandali sa modernong panahon ng esport na ito. Ngunit ang sandaling ito ang pumigil sa kanya. Hindi ang rally, hindi ang scoreline, hindi ang teknik, kundi ang koneksyon ng tao. Minsan, ang pinakamalalim na pag-intindi, hindi na kailangan ng salita. Si Graf ay hindi na kailangan magsalita pa. Ang kanyang katahimikan ay nagsabi ng lahat. Ang huling laro, forehand pababa sa linya. Habang papalapit na sa huling yugto ang laban, patuloy na tumitindi ang enerhiya ng mga manonood. Bawat rally ay may bigat, bawat serve ay sumabog ang reaksyon. Dumating ang isang mahalagang huling laro, deuce, advantage, deuce ulit. Tumanggi ang dalawang manlalaro na sumuko. Pagkatapos ay nagkaroon ng mahaba at pisikal na palitan. Si Eala ay bumuo ng puntos ng sistematiko. Inilipat ang kanyang kalaban hanggang sa isang maliit na espasyo ang bumukas sa kabilang bahagi ng korte. Nakita niya ito. Pumasok siya. Forehand pababa sa linya. Malinis. Walang sobra. Walang drama. Sumabog ang stadium. Pero sa likod ng sigaw may mas malalim na nangyari. Dahil sa likod ng inay ay may isang bagay na hindi maitala ng scorecard. Ang sandaling ang isang buong Berlin crowd ay tunay na kumonekta sa isang dalagang mula Manila. Ang tunay na kahulugan ng sandaling ito, ayon sa International Tennis Federation, ang tennis ay may 211 member nations sa buong mundo.
Ito ay ipinalabas sa 12-12 ng mga wika at sinusundan ng daan-daang milyong tadhanga sa iba't ibang panig ng mundo. Ngunit ang pandaigdigan ay hindi palaging nangangahulugang inklusibo. Ang mga manlalaro ay lumilipat mula sa isang lungsod patungo sa isa pa, mula sa isang bansa patungo sa isa pa, at ang lokal na madla ay madalas na nananatiling nasa malayo. Magalang, ngunit hindi tunay na konektado. Narating ni Alex Ayala ang distansyang iyon sa loob ng 30 segundo sa pamamagitan lamang ng pagpili na magsalita sa wika ng mga taong nakapaligid sa kanya. Ang desisyong iyon ay may 3 antas ng epekto na higit pa sa mismong laban. Para sa ball kid, ang ibig sabihin nito ay makita. Hindi bilang isang figura sa background, hindi bilang isang prop ng sport, kundi bilang isang tao. Para sa mga manonood sa Berlin, ang ibig sabihin nito ay makaramdam ng isang tunay na koneksyon, hindi transaksyonal, hindi pagganap, kundi tao. At para sa sport ng tennis mismo, ito ay isang paalala kung ano ang maaaring maging laro kapag ang mga manlalaro nito ay nagdadala hindi lamang ng kanilang mga raketa, kundi pati na rin ng kanilang karakter papunta sa korte. Hindi lang ito laban, hindi lang ito isang viral moment. Ito ay isang paalala na ang pinakamalakas na impact ay hindi laging nanggagaling sa raketa, kundi sa maliit na bagay na walang nag-expect. Ang simula ng pagbabago ang nangyari sa Berlin, ng hapong iyon ay maaaring simula ng isang bagay na mas malaki. Hindi isang trend, hindi isang diskarte sa marketing, kundi isang pagbabago sa kung paano nauunawaan ng mga atleta ang kanilang papel. Hindi lamang bilang mga kakumpetensya, kundi bilang mga taong gumagalaw sa mundo at may iniiwan. Ang pinakamalakas na dalaw ay minsan ang pinakasimple. Isang salita, isang tingin, isang pagpiling kilalanin ang isang taong nakalimutan ng lahat na makita. Ang tanong ay hindi kung mas maraming laban ang mananalo ni Alex Ayala. Mananalo nga siya. Mas simple ang tanong na sulit pang usapan. Kailan ka huling nagpakita ng respeto sa isang taong walang inaasahan sa iyo? Anong maliit na kilos ang kaya mong gawin sa iyong araw na maaaring mabago ng lubusan ang araw ng iba? Ang oras ay tumigil sa Berlin ng araw na iyon. Pero ang mensahe, hindi titigil. Dahil ang tunay na greatness, hindi may expiration date.